FM. Normal lang na kung minsan hindi magustuhan ng pamilya ang taong mahal mo. Pero hindi naman makatarungan kung panlabas na anyo ang dahilan nito. Ako nga pala si Walter, 29 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Nagulat ako na meron na palang radio drama sa gabi at hindi ko inaasahang magaganda pala ang kwentong mapapakinggan sa Dear IFM. Idagdag pa na magaganda ang mga boses at magagaling umarte ang mga dramatista na gumaganap dito. Kaya naman hindi na ako nag-alangan na ibahagi dito ang kwento namin ng babaeng napakahalaga sa buhay ko at ang mga pagsubok na pinagdaanan naming dalawa. Yun na lang, nakalabas tayo ngayon, no, Harleen? Oo nga eh, Walter. Thank you ha. Di mo na kailangan magpasalamat. Gusto ko lang na makapag-enjoy ka naman. Oo naman. Ang tagal na yata kasi nung huling nakasama ako sa picnic. Sa totoo lang, ako rin. Kaya nga, espesyal para sa akin tong araw na to eh. Picnic lang naman to eh. Ay, hindi. Hindi to basta picnic lang para sa akin. Bakit naman? Siyempre, ikaw yung kasama ko. Naku, ewan ko sa'yo. Bakit? Grabe to. Totoo naman yung sinasabi ko sa iyo ah. Walter, baka naman kasi, alam mo yun, hindi ka pa sigurado sa mga sinasabi mo. Nalilito ka, ganyan. Ano naman naisip yan? Ano kasi, tingin ko, nabibigla ka lang sa nararamdaman mo para sa akin. Harleen, alam mo hindi totoo yan. Gusto kita. Pinagdududahan mo ba yung nararamdaman ko para sa'yo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, bakit sa lahat ng babaeng nililigawan mo, ako pa? Bakit naman hindi ikaw? Walter, hindi mo ba nakikita? Hindi ako maganda. Harleen, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Nagkakamali ka. Ikawan ba naman kita kung hindi ako nagkagandahan sa'yo? Baka kasi naaawa ka lang sa akin. Kasi walang lalaking pumapansin sa akin, ganun. Hindi ako magsasayang ng oras at atensyon sa panliligaw sa'yo kung awa lang ang nararamdaman ko. Mahal kita. Alam kong nararamdaman mo yan. Kaya sana, wala akong pagdudahan. Iniisip ko lang naman kung ano ang sasabihin sa'yo ng ibang tao. Kung sakaling magiging tayo. Huwag mo nang alala. Ang importante, mahal natin ang isa't isa. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Alam mo yun, kung sakaling maging girlfriend mo na nga ako at ipakilala mo na ako sa pamilya mo, ano kayang iisipin nila? Ano kung mangyayari? Magugustuhan kaya nila ako? Matatanggap kaya nila ako bilang girlfriend mo? Nakilala ko si Harleen noong minsang pumunta ako sa birthday ng isang kaibigan ko. Nandoon siya dahil kaibigan siya ng kapatid ng may birthday at siya agad ang unang napansin ko noon. May pagkamahiyain kasi siya at hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao at kung hindi pa siya ipapakilala sa amin ng kapatid ng kaibigan ko, hindi namin siya makakausap. Hanggang sa naging magkaibigan na kami at paunti-unti nahulog na rin ang loob ko sa kanya at niligawan ko na siya. Hindi ko nga maintindihan noon kung bakit may mga nagtataka sa mga kakilala ko na niligawan ko si Harleen. Marami pa naman daw na ibang mga babae dyan. Bakit daw si Harleen pa? Ang sinasabi ko na lang sa kanila, mabait, maganda at nagkakaintindihan kaming dalawa. At dahil siya ang mahal ko, gusto ko rin sanang makilala na siya ng pamilya ko. Mabuti na lang anak at nakapamili ka na. Kinukulang na tayo ng pagkain dyan sa ref. Kaya nga po eh. Dami-dami kong pinamili pa. Ito si baby, hindi man lang ako sinamahan. Sorry, Kuya Walter. May ginagawa kasi ako eh. Sus, may ginagawa raw. Puro cellphone mo lang yung inaatupag mo dyan eh. O sige na. Tama na yan. Walter, yung sabong ibinilin ko sa'yo, nabili mo ba? Siyempre naman hindi ko makakalimutan yan. Buti naman kung gano'n, dapat lang. Mabisang pamatay sa mikrobyo yung sabon na yan. Teka nga,
Ano ba tong sabon na sinasabi ng nanay mo, Walter? Ay, magandang gamiting panligo yung sabon na yan. Shield Bath Soap. 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended pa ng Philippine Nurses Association. Aba, okay pala yung sabon na yan na. Dapat yan na yung laging nating ginagamit, di ba? Kaya nga yan yung sabon na ibinilin ko sa anak mo. Ay, sige na po. Magpapahinga na po muna ako. Mukhang napagod ka sa pamimili mo ah. medyo. At saka alam mo, may lakad yang si Walter. Saan naman pupunta yan? Yan lang, may lakad lang po. Love life lang yang si kuya eh. Hoy baby, ikaw talaga. Huwag mo namang ibuking yung kuya mo. Gumaganti lang ako mama. Ang sabi niya kasi puro lang daw ako cellphone eh. Sus, totoo naman yun ah. Hoy, Walter, wag mong iniiba ang usapan. Totoo ba to? Meron na bang babaeng nagpapatibok ng puso mo ngayon? Ay. O sige po, aaminin ko na po ha. Opo pa. May nililigawan po ako ngayon. Ay, sabi sa inyo lumalandi yan si kuya. Ay, baby ha, tumigil ka dyan ha. Yabang nito, porket siya may jowa. Ay, salamat naman anak. Ang akala ko, magiging matandang binata ka na eh. Grabe naman po kayo ma. Grabe naman. Totoo yung Sobra. sinasabi ng mama mo. Ang akala talaga namin wala ka ng balak mag-asawa pa. Asawa agad. Hindi ba pwedeng maging girlfriend ko muna siya? Ha, pa? Nako, bilisan mo na Walter. Nakapag-asawa na yung kuya at ate nyo, may boyfriend ngayon tong si Bunso. Lumalaki na yung pamilya natin. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Kailan ba namin makikilala tong nililigawan mo? Nabuhayan ako ng loob dahil pati pala mismo ang pamilya ko. Excited na makilala na ang babaeng mahal ko. Sinabi ko rin to kay Harleen at natuwa naman siya kahit na kinakabahan pa rin siya. Ang sabi ko lang sa kanya, wala siyang dapat ikakaba dahil mababait naman ang mga pamilya ko. Pero ayaw naman na muna ni Harleen na ipakilala siya agad hanggat hindi pa niya ako sinasagot. At naiintindihan ko naman siya. Hanggang sa hindi rin nagtagal, ibinigay na rin sa akin ni Harleen ang matamis na oo niya. Girlfriend ko na siya. Kaya ako na siguro ang pinakamasiyang tao sa buong mundo. At dahil hindi na rin ako makapaghintay, nagdesisyon na akong ipakilala na siya sa pamilya ko. Walter, huwag muna tayo kayang pumasok sa loob. Bakit naman? Kinakabahan kasi ako eh. Bakit ka naman kakabahan? Hindi ko alam kung magugustuhan kaya ako ng pamilya mo. Kapag nakita na nila ako. Arlene, ilang beses na natin pinag-usapan to, di ba? Oo nga. Pero Masyado ka lang maraming iniisip. Huwag kang mag-alala, okay? Hindi ka naman kakainin ng mga magulang ko eh. Walter naman. Ikaw kasi, ano ba kaya kinatatakot mo? Wala ka naman kasi sa posisyon ko eh. Ano wala? Isipin mo to Kinakabahan din ako nung ipapakilala mo ako sa mga magulang mo nun. Naalala mo yun, di ba? Oo. Pero nagpatalo ba ako sa kaba ko? Ba hindi. Naging mabait naman yung mga magulang mo sa akin. Siyempre, excited kasi sila na may boyfriend na ako. Ganon din yung mga magulang ko. Excited na rin sila na may girlfriend na ako. Mababait yung mga magulang ko. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Sure ka dyan ha? Oo, pasok na tayo sa loob ng bahay ha. Lalong magagalit yon kapag pinaghintay pa natin sila. Nagsabi na ako na ipapakilala kita ngayon eh. Ay, sige na nga. Basta ikaw ang bahala sa akin dito. Tara na, pasok na tayo sa loob. Papa, baby, andyan na si Walter. Kasama niya na yung... Walter, nasan yung girlfriend mo? Kasama ko na po siya pa. Teka, anong ibig mong sabihin anak? Siya na yon. Oo ba? Si Harleen po. Girlfriend ko. Good afternoon po.
Hindi nga. Baby, tumigil ka nga dyan. Harleen, sige na, halika. Upo ka lang dito ha. Mukhang marami kayong mapagkukwentuhan ng pamilya ko. Anak, pasensya ka na ha. Bakit po? Nakalimutan ko, may lakad pala ako. Kikitain ko nga pala yung mga kumpare ko. Kailangan ko palang umalis. Pero, Walter, anak. Ma. Ako rin pala. Biglang nag-text yung tita mo. Oh? Magkita raw kami. Alam mo naman yun. Hindi naman ako makahindi doon. Anak, sorry ha. ay, pero, Ay, Kuya Walter, Oh. ako nga rin pala. Magkikita kami ng jowa ko. Bye-bye. Teka lang ha. Napag-usapan na natin na darating girlfriend ko ngayon, di ba? Bakit biglang may lakad na kayo? Ano ba nangyayari dito? Pasensya ka na anak. Babawi na lang kami sa susunod ha. Sige, paalam, bye. Talaga, anak. Ay, akala ko okay na. Tapos, basta, paalam. Walter, Oh, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na ha. Nagkataon lang na may biglang lakad sila eh. Ibabawi naman daw sila sa susunod eh. hindi ka ba marunong makaramdam, Walter? Hindi mo ba napapansin? O ayaw mo lang aminin sa sarili mo? Malinaw naman eh. Ayaw sa akin ng pamilya mo. Ayokong tanggapin kung ano man ang sinabi ni Harleen sa akin. Pero kahit na anong pilit ko, hindi ko rin maitatanggi na sa ikinilos ng pamilya ko, mukhang ayaw nga nila sa girlfriend ko. Pero dapat gumawa ako ng paraan na hindi na masasaktan pa ang girlfriend ko at kailangan ko ring hindi sumuko at makumbinsi ang pamilya ko na mahal ko si Harleen at dapat nila siyang tanggapin. Hindi ko nga lang maintindihan. Ngayon pa lang nila nakilala si Harleen. Wala naman siyang ginagawang masama para hindi nila magustuhan ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit parang ayaw ng pamilya ko sa girlfriend ko? Malungkot ang girlfriend ko dahil nga feeling niya hindi siya gusto ng pamilya ko. Ang sabi ko na lang sa kanya, huwag nang masyadong isipin yun at baka naman mali ang hinala niya. Baka kailangan lang niyang mag-effort para makuha rin niya ang loob niya. At yun naman ang ginawa ni Harleen. Madalas siyang pumupunta sa bahay para dumalaw at nagdadala ng mga pasalubong at sinusubukan naman niyang makipag-usap sa kanila. Pero kahit ako rin, napapansin kong parang malamig pa rin ang pagtanggap nila sa kanya. Kakausapin lang nila ng konti, tapos biglang magdadahilan at hindi na nila kakausapin si Harleen. Nasasaktan na si Harleen at medyo hindi ko na rin nagugustuhan ang nangyayari. Pero ayoko pa rin isiping merong problema. Baka kailangan mas itodo pa ng girlfriend ko ang effort niya para mapalapit sa pamilya ko. Walter, Hmm, magugustuhan kaya nila to? oo naman. Paano mo nasabi? Harleen, masarap kang magluto ha. Magtiwala ka sa sarili mo. Hindi nga ako sigurado kung ikaw mismo gusto yung luto ko eh. Pamilya mo pa kaya? Ano ka ba? Di ba tuwing pupunta ako sa inyo, ang lagi kong request, pagluto mo ko. Oo. O di ibig sabihin nun, gustong gusto ko yung luto mo. Pero Oo Walter, na naman. iba't iba rin kasi yung panlasa ng mga tao eh. Ang ibig mong sabihin doon? Siyempre, hindi dahil gusto mo yung luto ko, eh masasarapan din yung pamilya mo sa luto ko. Ay naku, Harleen. Alam mo, masyado kang maraming iniisip. Hindi mo naman siguro ako masisisi, di ba? Alam nating pareho na ayaw nila sa akin. Iniisip mo lang yan. Yun talaga ang totoo, Walter. Kitang-kita naman. Ay. O sige. Sabihin na nating
totoo nga yung sinasabi mo, ano na lang yung gagawin natin? Susuko na lang tayo? Nakakapagod rin kasi yung ganito. Alam ko. At naiintindihan ko. Pero pamilya ko yung pinag-uusapan natin dito. Mahal mo ko, di ba? Oo naman. Mahal na mahal. Eh di kung ganun, gawin mo rin yung lahat para makuha mo rin ang loob ng pamilya ko. Halin, yun lang naman ang hinihiling ko sa'yo eh. Sige. Kahit mahirap, kakayanin ko. Balik nga. Salamat ha. I love you. I love you too. Nandiyan na pala sila. Good evening po. Ang bango ng ulam ah. Kanina ko pa naaamoy itong ulam na to. Kain na tayo. Kuya, buti na lang nagluto ka na. Baby, hindi ako yung nagluto niyan. Ano? Hindi ikaw. Sino? Tita, ako po yung nagluto ng pagkain. Sana po magustuhan niyo yung luto ko. Ganun ba? Pero mama, di ba umorder si baby ng pagkain kanina? Opo, Papa. Nasayang nga yung order ko eh. Di nyo kinain yung pizza. 3 kahon ng pizza yun eh. Yun na lang muna yung kainin natin. Hindi pwedeng masayang yon. Oo, tama. Hindi na rin siguro tayo maghahapunan kapag naubos natin yung mga yon. Tara, Papa, Mama. Nandun yun sa sala eh. Doon na lang tayo kumain ha. Kuya, doon na muna kami ha. Sorry ha. Doon na muna kami. Ubusin lang namin yung pizza. Sorry ha. Huwag na. Huwag ka na magsalita, Walter. Alam ko na. Ayaw talaga nila eh. Hindi. Hindi sa ganun eh. Nagkataon lang siguro to. Hayaan natin sa susunod. Hindi na mangyayari to. Alam mo, ayoko na. Sawang-sawa na ako eh. Lagi na lang ganito. Nakakahanap sila palagi ng dahilan para pasimpleng bastusin ako. Hindi totoo yan. Hindi magagawa ng pamilya ko yan. Anong hindi? Ito na nga oh. Kitang-kita naman. Ang problema kasi sa'yo, nagbubulag-bulagan ka. Tinatanggi mo pa sa sarili mo na kaya ng pamilya mo na harap-harapang insultuhin ako. Ayaw talaga nila akong irespeto. Kahit anong gawin ko, hindi nila tatanggapin na ako yung girlfriend mo. Napakahirap ng sitwasyon na kinakaharap ko. Oo, hindi ko talaga maitatanggi. Mukhang ayaw nga talaga ng pamilya ko sa girlfriend ko at alam kong hindi na tama ang ginagawa nila sa kanya. Pero ayoko namang awayin ang sarili kong pamilya at palakihin pa ang problema. Ang gusto ko lang ay magkalinawan lang at maging magkasundo na sila. Ang bala ko sana, magkasama kami ni Harleen na kausapin ng pamilya ko kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo nila sa kanya. Pero ayaw na ni Harleen na humarap sa kanila. At hindi ko rin siya masisisi. Naiintindihan ko naman na nahihirapan na rin siya. Pero hindi pwedeng hayaan ko na lang to. Kailangan malaman ko na kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw nila sa girlfriend ko. Walter, may sasabihin lang sana ako sa'yo. Sana matulungan mo ko. Ano yun, ma? Kagabi kasi dumalaw kami ng papa mo dun sa dati niyang kasamahan sa trabaho. Ay nako mama, inaabala mo pa si Walter ng dahil lang dyan. Huwag kang magulo. Kukwento ako dito eh. Ganito nga kasi anak. Napansin ko, yung sahig dun sa bahay ng kumpare ng papa mo, ang kintab-kitab. Walter, huwag mo nang patulan yung kakulitan ng nanay mo. Para sahig lang pinagdidiskitahan pa.
Ay nako, huwag mong pansinin yung tatay mo. Gusto ko lang namang tanungin kung may alam ka na pwedeng pampakintab ng sahig para dito sa bahay natin. Yan lang ho ba? Hindi ho problema yan. Oh, ang yabang ni kuya ah. Madali lang naman talaga yung solusyon sa problema na yan, baby. Star wax, floor wax, kintab. Ay, to the max. Sa susunod nga anak, bumili ka niyan para magamit ko sa sahig natin. Kung ano-ano yung pinag-uusapan nyo dyan, teka, ano na muna yung gagawin natin doon sa staycation na inaalok sa atin ng Kuya Romel nyo? Umaasenso na si Kuya Romel ano? May nalalaman pang staycation? Ano bang kailangan pag-usapan doon? Di sumama ang lahat. Mas marami tayo, mas masaya. Sige. Siyempre, yung pamilya ni Romel, kasama yon. Nasabihan niyo na ba yung ate May niyo? Sabihin niyo isama yung asawa niya. Masayang kasama yon. Papa, isasama ko yung jowa ko ha? Oo, sige. Basta may pang-inom siya. Pa. Ano po, baka pwedeng sumama rin si Harleen? Ano yun? Ano yun, anak? Tinatanong ko lang po kung pwede ko po bang isama yung girlfriend ko. Ano yun? Ano ho yun? Bakit po, pa? May problema po ba? Ano kasi? Walter naman, alam mo namang para lang sa pamilya natin to di mo pa naman siya asawa. Bakit po yung boyfriend ni baby kasama? Kuya naman, ito naman dinamay mo pa yung jowa ko? Pero anak, matagal nang sumasama sa atin yun Tsaka, kilala na namin siya. Hindi Kaya ko nga po isinasama na si Harleen sa lakad natin para lalo niyo po siyang makilala. Anak, pasensya ka na. Pero, saka na lang muna siguro. Sandali lang po Nakakalata na ho ako Ano ho bang problema niyo sa girlfriend ko? May ginawa ba siyang masama sa inyo? Wala naman, anak. Kuya, chill ka lang. Ito naman ang init masyado ng ulo mo. Chill, Baby! chill. Hindi na ako natutuwa. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit kayo ganyan sa kanya. Sabihin niyo nga yung totoo. Ayaw niyo ba talaga kay Harleen? Ang tsaka naman kasi. Ano sinabi mo? Baby, yung bibig mo. Hindi May sinasabi to si baby Tama na yan. Ay, Masyado nang nagiging magulo at kung saan-saan napupunta ang usapan. hindi naman. Ay, Walter, hindi sa ayaw namin sa girlfriend mo. Oh. Pero anak naman. Ano ba ito? Kasi, pagdating sa relasyon, dapat, ano ba to? Tinitingnan mo rin ng mabuti kapag pipili ka ng babae. Yung may itsura naman. Hindi lang nila sinabi ng diretso sa akin. Pero malinaw naman kung ano ang gustong iparating sa akin ni Papa. Napapangitan sila sa girlfriend ko. Nagulat ako at halos hindi ako makapagsalita. Pinalaki at tinuruan ako ng mga magulang ko ng kagandahang asal at yon ang humubog sa pagkatao ko. Kaya hindi ko talaga matanggap na hindi ako makapaniwala na may ganitong pag-ugali pala ang pamilya ko. Aaminin ko nakaramdam ako ng matinding galit sa kanila. Hindi tama na pasimpleng inaapi nila ang girlfriend ko nang dahil lang sa hindi pasok para sa kanila ang kagandahan na meron siya. Gusto kong bawian sila sa ginawa nila kay Harleen. Alam kong pamilya ko sila at hindi ako dapat gumanti sa kanila. Pero para sa akin, meron akong dapat gawin para patunayan sa kanila na nagkamali sila sa ginawa nila sa babaeng minamahal ko.
Walter, ano bang meron dito? Ba't parang gulat na gulat ka? Paanong hindi ako magugulat? Nandito yung pamilya ko. Ano ngayon? Ang alam ko kasi kakain lang tayo dito na tayong dalawa lang. Bakit nandito sila? Basta, ako na ang bahala. Walter ha? Meron kang hindi sinasabi sa akin eh. Meron nga. Ano ba tong pinaplano mo? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Bakit hindi? Kapag sinabi ko sa'yo, di mawawala yung sorpresa. Relax ka lang dyan. Mamaya, malalaman mo kung bakit niyaya ko yung pamilya mo dito. Ay naku, Walter. Ano naman kaya tong binabalak mo? Alam ko naguguluhan ka ha, pero mamaya, magiging malinaw din ang lahat ng ito para sa'yo. Naku, bakit ba kasi hindi mo nalang sabihin sa akin? Sa totoo lang, ninenervyos na ako sa mga ginagawa mo ha? Huwag kang nervyusin. Relax lang. Walter naman eh. Ay, Arlene, wala ka ba tiwala sa akin? Siyempre, meron. Sa tingin mo ba may gagawin ako na kakapahamak mo? Bukod pa sa nasasaktan ako sa ginagawa ng pamilya mo, alam ko namang hindi mo hahayaang mapahamak ako eh. Di kung ganun, pagkatiwalaan mo na lang ako. Basta ang alam ko lang sa gagawin kong to, magiging masaya na tayo. At hindi mo na iisipin pa ang sasabihin ng ibang tao. Pinapunta mo rin dito yung pamilya mo? Walter, ano ba talaga to? Tumatakot, akong bahala sa'yo. Teka, lapitan ko lang sila, kakausapin ko lang. Walter, ano ba to? Bakit mo kami pinapunta dito? Saka anak, sino-sino ba tong mga taong to? Sila ho yung pamilya ni Harleen. Ano ba yan, kuya? Nasayang lang yung araw ko pagpunta dito eh. Magkikita dapat kami ni jowa ko ngayon. Ano ba yan? Pinapunta mo kami dito para lang makita tong mga to. Mabuti na lang pala at sinabihan ko yung kuya mo at ate mo na huwag nang pumunta dito. Ha? Ano ba tong pakulo mo? Hey, Oo nga naman. Pwede bang sabihin mo na sa amin kung para saan to? At nang makauwi na kami. malalaman nyo rin po. Kayo na lang naman yung hinihintay namin eh. Ay, opo nga pala. Baka pwede namang huwag kayong bastos. Pamilya sila ng girlfriend ko. Malay nyo, dumating din yung araw na magiging magkapamilya na tayong lahat dito. Ano? Anong sinabi mo? Sandali lang pa. Sandali lang. O paano ha? Di pupuntahan ko muna si Harleen. At kailangan na niya ako doon. Walter, alam mo, kinakabahan na talaga ako. Para saan ba talaga to? Eto na Harleen. Malalaman mo na kung bakit tayo nandito. Ano ba? Wait lang. Mag-iingaw tayo. Sige po. Pasensya na rin po sa paghihintay. Siguro po, nagtataka po kayo kung bakit ko po kayo pinatawag dito. Maaaring wala naman pong okasyon ngayon. Pero mahalaga po sa akin itong araw na to. Gusto ko lang pong masaksihan nyo ngayong gabing ito kung gaano ko kamahal ang girlfriend ko. Walter, teka lang, bakit ka may sing-sing? Ano to? Arlene? Alam kong marami akong mga pagkukulang sa'yo. Pero sana naman, kahit papaano, nakakabawi naman ako. Oo naman. At dahil mahal na mahal kita at ayaw na kitang pakawalan pa. Arlene, meron lang akong gustong itanong. Sana naman, huwag mo ko tanggihan ha. Arlene, will you
marry me? Oo naman, Walter. Yes, yes. I will marry you. Handa na ako maging asawa mo at maging ina ng mga anak mo. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Teka nga, sandali nga. Sandali lang po. Kakausapin ko lang po itong anak ko. Iha, pasensya ka na ha. Kakausapin ko lang si Walter. Bakit ba? Ano pong problema? Ang saya-saya po. Pa, magpapakasal na ako. Ano ka ba naman anak? Hindi mo man lang ba pinag-isipan to? Ano bang pumasok dyan sa utak mo para magpadalos-dalos sa desisyon mo? Pa, anak, may pagkakataon ka pa. Isipin mo yung kinabukasan mo. Ngayon pa lang, bawiin mo na to. Pa, ano pa ba yung gusto niyong mangyari? Ha? Mapahiya yung girlfriend ko? Sorry pa ha. Pero hindi ko magagawa yun sa taong mahal ko. Wala akong pakialam kung ayaw niyo sa kanya. Nak, Siya ang gusto kong makasama ko habang buhay. Narinig niyo pa? Sa ayaw at sa gusto niyo, siya ang magiging asawa ko at magiging kapamilya. Siguro ang iniisip ng mga nakakapakinig ng kwento ko na kaya lang ako nag-propose kay Harleen ay para makaganti lang sa ginawa sa kanya ng pamilya ko. Oo, aaminin ko may parte sa akin na gusto kong makaganti sa kanila. Pero kaya ko talaga ginawa to ay para maipakita sa kanila at maintindihan nila na mahal ko ang girlfriend ko at siya lang ang babaeng nakikita kong makakasama ko sa buong buhay ko. Ano pa man ang pangtanggap nila sa kanya. Sa ngayon, hindi man nila inaamin sa akin pero nararamdaman kong masama ang loob nila sa akin dahil sa ginawa ko. Nag-aalala nga si Harleen na baka raw mas lalong lumala pa ang galit sa kanya ng pamilya ko. Pero ipinangako ko sa kanya kung sakaling mangyari yon, nasa tabi lang niya ako at ipagtatanggol ko siya. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento namin ng girlfriend ko. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat, Walter.